Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-17 linggo ng taon at tayo inanyayahan ng ating Panginoon na tayo ay lagi na isabuhay natin ang kanyang mga aral sapagkat ito lang pagkapatunay na tayo ay nakikisa, nagmamahal sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon winika ni Jesus sa mga tao, ang kaharian ng langit ay katulad na isang kayamanang nakatago sa bukid na natagpuan ng isang tao at inilihim. Dahil sa tuwa ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang mabili lamang ang bukid. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mga ngalakal na maririkit na perlas. Nang makatagpo ng isang mahalagang perlas, ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang bilhin yon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na iniuhulog sa dagat at nakakahuli ng iba't ibang isda. Nang mapuno ay hinila ng mga isda sa pampang, at pagkaupo nila ay iniligay sa sisidlan ang mabubuting isda, at itinapo naman ang masasama. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Magsisidating ang mga anghel upang paghiwalayin ang mga masama at ang mga matuwid. At itatapon ng masama sa apuyang maningas na doon ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sila ay sumagot, oo. Winika niya sa kanila. Kaya ang lahat ng iskriban na marunong tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng ama ng sambahayan na sa kanyang ingat yaman ay naglalabas ng mga bagay na bago at luma. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Noong panahon ng presidency ni Richard Nixon, sinasabi ni Charles Colston na siya ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Amerika. Sapagkat ang opisina niya ay katabi ng President ng Amerika. Yung mga ginagawa ng Presidente ay alam lahat ni Charles Colston. Siya ang troubleshooter ni President Nixon. At bukod sa kapangyarihan ito, ay siya ay talagang mayaman. Siya ay makapangyarihan dahil doon sa kanyang mga kayamanan na yung ginagamit niya sa mga connection niya sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang mga tao, kahit doon sa mayayamang katulad niya at makapangyarihan. Subalit kalimitan ay inaamin niya na sa kabila ng kapangyarihan, kayamanang ito, ay para bang may kulang sa kanyang sarili. Kung minsan ay nararamdaman niyang hindi siya maligaya sa kabila ng lahat na nasa kanya. Isang hapon ay inanyayahan siya upang pumunta doon sa tahanan ng kanyang kaibigan at magkaroon sila ng hapunan. Ang kaibigan niyang ito ay makapangyarihan din. Ang taong ito ay mayaman. Kaya doon sa hapunan yun ay makikita mo ang daming mga tao na mayaman, makapangyarihan na nanggaling sa buong Amerika. Habang sila naghahapunan, ang taong ito ay isinare niya yung kanyang experience nang maramdaman niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sinabi niya kay Charles, habang siya ay nag-share, alam mo Charles, ako'y katulad mo rin. Ako'y makapangyarihan dahil sa aking kayamanan. Yun nga lamang wala akong opisina sa White House,
Pero ang lahat ng nasa iyo ay naririto rin sa akin. At alam mo nung nakaraan, yung buhay ko ng nakaraan sa kabila ng lahat ng ito, ay may nararamdaman akong pagkukulang sa akin. Kulang yung aking kaligayahan. Parang hindi puno yung aking buhay sa kabila ng kalahat ng karangyaan at kapangyarihan. Subalit nang ako ay pumasok sa isang seminar at nakilala ko doon ang ating Panginoon. Yung mga katanungan ng nakaraan ay nagkaroon ng kasagutan. Yung kalungkutan na aking nadarama ay nagkaroon ng kaligayahan. Yung puwan sa aking buhay, sa kabila ng lahat, ay napuluan ng ating Panginoon. At habang nagsasalita ang tao ito, si Charles na naroon sa hapagkainan, ay nais niyang gusto niyang umiyak sapagkat nararamdaman niya na yung buhay nitong tao, itong kaibigan niya ay katulad din ng buhay niya. Yung wala sa kanya ng nakaraan ay wala rin sa kanya hanggang sa panahon yun ay wala sa kanya. At nakikita niya ngayon ang kaligayahan ng kanyang kaibigan. At dahil dito, halos umiyak siya sa harap ng mga tao yun, subalit pinigilan niya bilang patunay na siya makapangyarihan, na siya ay malakas sa buong Amerika. Pagkatapos ng hapunan, ang unang nagpaalam ay si Charles. At ang siya ay nagmamaneho na, nagdadrive na pauwi, itinigil niya yung kanyang sasakyan doon sa isang madilim na parte ng daan. At doon siya tumigil. Doon yung iyak na pinipigil niya ng hapunang yon ay ibinulalas niya lahat. Iyak, humahagulhulo siya. Nararamdaman niya yung nararamdaman ng kanyang kaibigan. At halos lahat ng nawawala sa kanya noon ay bumabalik sa kanya, katulad ng nararamdaman ng kanyang kaibigan. Hanggang halos wala na siyang luha na ilabas sa kanyang sarili, sa kanyang mga mata. Wala nang lakas siya sa kanyang pag-iyak. At dahil dito, doon niya nasambit, Lord, take me. Kailangan kita sa aking buhay. At ng gabing yun, pagkaraan ng gabing yun, iba ng Charles ang nakita, nakilala ng mga taong dati ay nakakakilala sa kanya. Iba na yung tingin ng mga tao sa kanya. Doon sa White House at doon sa kanyang mga kaibigan, nagbago ang buhay ni Charles. Yung kaligayahan na hinahanap niya ay natagpuan niya nang maramdaman niya at matatpuan niya ang ating Panginoon. Yung puwang sa kanyang buhay na nawawala ay napunuan ng ating Panginoon. Ang lahat ng kasagutan ng nakaraan ay nagkaroon ng katugunan sa kanya nang maramdaman niya at makilala niya ngayon ang ating Panginoon. At mula noon, hindi na siya mapigilan upang i-share din ang kanyang experience sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang nakakasalamuha sa iba't ibang universidad at organisasyon sa Amerika. Kung siya ay iniimbitahan, patuloy niyang ipinapahayag, patuloy niyang ibinibigay yung karanasang yun sa ating Panginoon na nagbigay ng tunay na kaligayahan para sa Kanya. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ay tingnan natin, napakahalaga ang bagay na naririto sa banal na ebanghelyo ngayon. Dalawang talinhaga na dahil sa talinhagang yan ay nagbigay ng kaligayahan sa tao na nakatagpo ng kayamanan. Ang una ay yung talinhaga ng magsasaka na sa kanyang paghahanap ay natagpuan niya yung kayamanan doon sa bukid na yun. At pakitira napakaliwanag sa banal na ebanghelyo, siya ay tuwang-tuwa nang matagpuan niya yung kayamanan yun. At gumawa siya ng paraan. Itinago niya muna. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian
upang mabili lamang yung bukid na yon kung nasaan yung kayamanan. Yung isang mga ngalakal ng perlas, nang matagpuan niya yung tunay na perlas, tunay na kayamanan, ay ang ginawa niya, ipinagbili rin niya ang lahat niyang ari-arian upang mabili lamang ang perlas na ito na tunay na kayamanan. Minamahal ko mga kapatid, kung makikita natin, ang nag-udyok sa dalawang ito upang gumawa ng paraan, ipagbili ang lahat, isakripisyo ang lahat, para lamang makamta nila ang tunay na kayamanan ito, ay yung kanilang kaligayahan na naramdaman nang makita nila, matagpuan nila ang kayamanan kanilang hinahanap. Minamahal ko mga kapatid, ganun din dapat tayo sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang naramdaman ng kaibigan ni Charles, yun ang naramdaman ni Charles, yung kaligayahan yun ng ating bigay ng ating Panginoon, na siyang nagpabago sa ating buhay, sa kanilang buhay. Ganun din ang dapat sa atin. Naramdaman ng dalawa magbubukid at makakalakal na napakahalaga ng kayamanan yun. Kaya nagawa nila ang lahat upang ito ay mapasakan nila, upang ito ay makamta nila. Ganon din tayo, minamahal ko mga kapatid. Sa buhay natin at sa ating Panginoon, dapat upang makamta natin ang tunay na kayamanan, ang ating Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kaligayahan, dapat gagawin natin ang lahat ng paraan upang makamta natin siya ng lubusan, upang maisabuhay natin ang ating Panginoon. Dito lamang natin makakamtan ang kaharian ng Diyos dito sa lupa kung kasama natin ang ating Panginoon. Sinasabi na nga ng mga dalubhasa ng kasimbahan na dito pa sa lupa ay pwede natin maramdaman yung kaligayahan dulot ng ating Panginoon sa kalangitan. Ito ay kung magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ang Diyos na naging tao. Siya ang kaharian na hinahanap natin. At dito'y matatagpuan na natin sa lupa pa. Ito ang langit sa lupa. At paano natin makakamtan ito? Sinasabi ni Pope Benedict XVI, sa pamamagitan lamang ng mga liturhiya ng simbahan, sa pamamagitan ng mga sakramento ng ating simbahan, doon natin makakamtan ang ating Panginoon. Doon natin madarama ang kaligayahan ng langit dito pa sa lupa. Minamahal ko mga kapatid, sa iba't ibang liturhiya, kung tayo lamang ay taos-puso, isip is ating buong pagkatao ay isasama natin sa liturhiya, mararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa mga sakramento ay lalong higit na maibibigay sa atin. Halimbawa ay sa sakramento na Eucharistia. Dito napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Dito siya ay nangangaral at pumapasok sa atin. Sa pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo sa Eucharistia, tinatanggap natin siya sa ating buhay. Siya ay suma sa atin at tayo ay suma sa kanya. Ito ang tunay na relasyon. Ito ang perfect na relasyon na nag-uugnay sa Diyos at tao. Kaya't minamahal ko mga kapatid, mapapalad tayong mga Pilipino sapagkat hindi na natin kailangang hanapin ang tanging yaman ito. Simula pa sa ating pagkabata ay ibinulat na sa atin, ipinangaral na sa atin na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating dapat lamang nating sambahin. At kung magagawa natin, ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Yun nga lamang kung minsan, nakita na natin ang ating Panginoon. Naramdaman na natin ang ating Panginoon. Subalit,
ayaw pa rin nating maisabuhay ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng tunay at ganap na kaligayahan. Sinasabi na sa banal na Ebanghelyo, ipinagbili nila ang lahat. Ito ang paraan upang makamtan ng ating Panginoon. Pero kung minsan ayaw nating ipagbili ang lahat, ayaw nating ibigay ang lahat sa ating Panginoon. Ito'y sa pamamagitan ng pagtulong at paglilingkod sa ating kapwa. Sapagkat ayaw nating kung minsan magbigay ng buong buo. Ayaw nating magbigay ng ganap. Dahil ayaw natin na tayo mawalan. Tayo ay malugi sa bandang huli. Subalit sinasabi ng ating Panginoon, the more you give, ay the more na ikaw ay bibigyan ng ating Panginoon. At sa pagbibigay ng ating Panginoon, punong-puno, siksik na siksik, at umaapar pa sa ating kaban. Kaya kung ang buo nating kayamanan ay gagamitin natin sa pagtulong sa ating kapwa, papalitan ito ng ating Panginoon, hindi tayo malulugi. Kung lahat ng ating talino, lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating kapangyarihan ay magagamit natin sa ating paglilingkod sa kapwa, sa pagtulong sa mga inaapi, sa pagtulong sa may hirap, ang lahat ng ito ay hindi tayo maululugi, kundi patuloy tayong bibigyan ng lakas at inspirasyon ng ating Panginoon. At upang tayo ay patuloy na lumigaya dahil sa Kanya. Kung ang posisyon natin, ito man ay sa tahanan, ito man ay sa trabaho, ito man ay kung nasaan man tayo, ay gagamitin natin sa paglilingkod, pagsuporta sa mga taong kasama natin. Ang ating Panginoon ay hindi makakalimot sa atin. Tayo ay hindi malulugi. Patuloy tayong bibigyan ng lakas at biyaya ng ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, kung kailangan tayo magsakripisyo, kailangan tayo magsakripisyo ng buong buo. Kung may mga tao halimbawa, kahit pa ito'y malapit sa atin, kung ito ay kasama natin, subalit sila nagiging dahilan para mawala ang ating Panginoon sa ating buhay, para mawala yung kaligayahan yon, dapat natin silang layuan. At kung sa ating sarili mismo ay naroon pa rin yung ating pagiging makasarili, yung ating pride na napakataas, na nagiging dahilan upang hindi natin makita ang ating Panginoon sa ating kapwa, at tayo ay nagkakaroon ng puwang o kalungkutan dahil dito, kailangan natin alisin ang lahat ng ito upang makamtan natin ang tunay na biyaya ng ating Panginoon. Maaaring masabi natin na ginagawa na natin ang lahat ng ito. Nagbibigay tayo. Tayo ay naglilingkod. Tayo ay tumutulong. Subalit kung minsan nakakaramdam pa rin tayo ng kulang sa ating buhay. Minamahal kong mga kapatid, maaaring ang dahilan ay hindi natin sinusunod yung Ebanghelyo ngayon. Ipinagbili ang lahat at sumunod sa ating Panginoon. Maaaring ang pagbibili natin ay kalahati lamang. Ang pagtulong natin ay kalahati lamang. Maaaring yung ating paglilingkod ay kalahati lamang. Hindi ito maaari sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon ay tunay, lahat at lubos na pagbibigay. Hindi kalahati sa Kanya at kalahati sa akin, kundi dapat ang lahat ay ipinagbili, katulad ng ginawa ng magbubukid at gayon din ng mga ngalakal. Minamahal ko mga kapatid, nasa atin na, nakita na natin ang tunay na yaman. Yun nga lamang, dapat ito ay ating makamtan. Dapat ito ay ating maisabuhay. At ito'y magagawa lamang natin sa tunay na pagsunod sa ating Panginoon, upang sa ganon, sa wakas ng panahon, ay huwag tayong matulad dito sa nahuling mga isda
na tayo titipunin at itatapon. Dapat tayo ay yung mabubuting isda na titipunin, ilalagay sa sidlan. Ito ang tunay na paglalagay sa atin sa kaharian ng ating Panginoon, ang tunay na kayamanan na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, napakinggan natin ng ating Panginoon ang tunay na yaman, tunay na kaligayahan. Dapat lamang natin itong isabuhay upang makamtan natin ang tunay na kayamanan ito hanggang sa wakas ng ating buhay. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.